Magandang araw! Ako nga pala si Jomar, isang OFW dito sa Saudi Arabia. May mga kaibigan tayo nagtatanong kung ano daw ang mga requirements sa kakailanganin nila kung mag-a-apply sila ng trabaho dito sa abroad. At bukod sa mga requirements o papeles, ano pa ang mga bagay na kakailanganin nila habang nag-a-apply sila ng trabaho papunta sa abroad? Ano nga ba ang mga ito? Ating alamin. Siyempre, unang-una na dyan ang ating resume or CV. Kahit saan naman tayo mag-apply, mapa-local man o mapa-international, ito ang unang-unang hinahanap ng mga employer. Ito kasi ang magiging basis nila ng informations. Dito nakalagay ang ating mga pangalan, ang contact number, address, ang school credentials, previous jobs, lahat-lahat ng dapat nilang malaman nakalagay dito. Kaya make sure na accurate at updated ang nakalagay na information sa ating CV. Ito kasi ang kanilang titingnan bago pa sila mag-proceed sa ibang papeles natin. Ito muna yung titingnan nila. Next naman ay ang passport. Hindi ka makakapag-apply pa abroad nang wala kang passport or at least meron ka ng claim stub ng on-process na passport mo sa DFA. Ito ay isa sa mga hinihingi o tinitingnan kaagad ng mga mag-i-interview sa'yo. Kasi, syempre, pa-abroad ka nga naman. Paano ka nga naman makakapag-abroad nang wala kang passport? Kaya, kailangan talaga ito. So, kung wala ka pa, magpa-schedule ka na sa DFA na pinakamalapit na opisina ng DFA sa lugar nyo. Sunod sa listahan natin, NBI. Mapa-local o international, hinahanap ka rin itong NBI. So, kung wala ka pa nito, magpa-schedule ka na sa pinakamalapit na opisina ng NBI sa inyo. Mabilis na lang naman ang process ng NBI ngayon. Ewan ko lang sa ibang opisina. Pero last time na kumuha ako, saglit lang. As in, saglit lang talaga. Yun nga lang, kailangan mo magpa-schedule. Kung walang masyadong mahabang pila ng schedule, so makakakuha ka kagad. Wag lang sanang medyo malayo-layo yung schedule na makukuha mo. Pero sana naman makakuha ka ng mas mabilis para makakuha ka rin agad. Pero saglit lang naman ang process nito. Nung last time na kumuha ko, parang mga 1 hour lang yata akong naghintay. Kasi medyo napaagap din naman ang punta ko doon. Akala ko kasi masyadong mahaba yung pila. Ngayon pala, mabilis ang process. Salamat talaga sa mga nag-asikaso ng pagpapaikli ng pila ng NBI dyan sa atin. So proceed tayo sa susunod nating requirement. Ang susunod naman ay ang diploma. Sa CV natin, naglagay tayo ng school credentials, mapa high school graduate man yan, o college graduate, college degree, o undergraduate ka ng college, or ano man ang school credentials na meron ka. Hahanap sila ng supporting documents ng inilagay mo sa CV mo. Syempre, it's either a diploma or TOR or any other supporting document sa magpapatunay ng credentials na inilagay mo sa AUCB. Next ay ang PSA o ang birth certificate. Kailangan lang talaga yung galing sa PSA. Madali lang naman kumuha nito. Magpunta lang kayo sa opisina ng PSA. Mabilis lang ang process. Makakakuha kayo kagad. Or yung iba naman, pareha sa amin, kahit hindi ka magpunta sa opisina, magpunta ka lang sa munisipyo nyo. Hindi ko lang alam sa lugar nyo kung merong ganito, pero sa amin merong ganito. Sa munisipyo namin merong nag-aasikaso. Magbabayad ka lang sa kanila, tapos sila na yung magpa-process. After some time, pwede mo nang balikan sa kanila kung kailan kanila in-schedule na bumalik. Sunod sa listahan natin ay ang Certificate of Employment. Kung kayo po naman ay meron ng mga previous jobs, ano po, hindi ko lang alam sa mga agencies kung tumatanggap sila ng aplikante na walang previous jobs o walang experiences, pero kadalasan ang hinahanap din nila yung may mga experience. So syempre, kapag ka naglagay tayo ng work experiences natin sa ating CV or resume, manghihingi sila ng Certificate of Employment. Kung talaga ito yung magpapatunay kung talaga bang tayo ay nagtrabaho dun sa kumpanyang ito o sa lugar na ganito, ito lang yung magpapatunay ng ating work experience. Pero hindi ko naman sinasabing bawal mag-apply pa abroad yung mga walang work experiences.
Depende pa rin sa employer kung ano yung mga nire-required nila. Pwede rin kayo mag-try, pwede rin kayong magpunta sa mga agencies at magpasa ng inyong mga CV at mag-apply lalo na yung mga degree holder yan, kasi kahit walang work experiences basta mga degree holder tinatanggap din naman. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kung hindi ka degree holder at wala kang experience ay hindi ka rin pwede mag-apply. Pwede rin kayo mag-try siguro. Basta hanap lang kayo ng mga agencies na hindi required ng mga work experiences. Siyempre, huwag niyong kakalimutan ang valid IDs. Isa po sa mga requirements talaga na hinahanap nila ay ang valid IDs o mga valid IDs. At least 2 valid IDs po ang ating dadalhin palagi. Pero mas marami, mas maganda syempre, mas marami tayong options. And another documents na hinihingi nila ay para sa mga married ay yung marriage contract. Kung meron kayo, magdala na rin kayo para sure, kasi talagang hinihingi rin po yan para sa mga married. And lastly, huwag niyo po kakalimutang magdala ng pictures, 2x2 and 1x1, kasi nanghihingi rin po sila, minsan nilalagay nila sa mga applications or sa inyong mga files, para lang po sa paninigurado pero minsan hindi naman kaagad nanghihingi, para lang makasigurado tayo, magdala na rin po kayo. So yun po ang ating mga requirements. Bukod po sa mga requirements, may mga bagay pa po tayong kinakailangan habang tayo nag-a-apply. Unang-una, kinakailangan po natin pera. Kasi po, kapag nag-a-apply, syempre, kailangan natin mamasahe o kailangan natin ng pamasahe kung tayo, lalong-lalo na kung tayo magkagaling sa malalayong lugar, sa mga probinsya. Tapos, syempre, kinakailangan natin kumain. Syempre, kinakailangan natin bumili ng pagkain. Meron din tayong mga kinakailangang ipa-xerox o ipa-photocopy. Tip ko lamang po sa inyo, bago po kayo magpunta sa agencies, lahat po ng documents ninyo, ipa-photocopy nyo na po. At least tigda 2 kopya. Mas marami, mas maganda syempre, kasi halimbawa gusto niyo magpunta sa ibang agency, pwede kayo magpasa, di ba? Ballpen. Kailangan po natin magdala ng ballpen dahil may mga applications tayong kailangan pilapan. Nakakaya naman manghiram sa katabi. Or kung kailan kaorasan, tsaka pa tayo bibili. So magdala na po tayo ng ballpen. Ang isa pa po natin kailangan ay ang mahabang pasensya. Dahil habang nag-a-apply po ay talagang susubukan po ang ating pasensya. Dahil hindi naman tayo nag-a-apply, minsan dadating tayo, napakahaba na ng pila, o minsan kailangan natin maghintay ng matagal. So tiyaga-tiyaga lamang po tayo. Sabi nga, pag may tiyaga may nilaga. So yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po ay may natutunan kayo.